Kala ko babalik sa ano na, bago na yung landing ng Cebu Pacific to Terminal 2. Ano yan? Kala ko yun, magte-terminal 2 lalagi. Ang landing ng Sipak. Hindi na pala. Balik, back to Terminal 3 na. Wala kasi walang ganito na sa Terminal 2. Kasi nung last time, Terminal 2 lagi. Sa maliit, yung ATR. Okay. Yung Terminal 2, erase talaga Terminal Okay. Sa pagmaliit ng mga aircraft, no? Terminal 2. 2. Pacific, Terminal 3 lang na lang yan. Noon dati, merong ginawang taxiway 13 ba yun? Runway 13, kaya siya nilipat din temporary sa Terminal 2 dati. Oh, ito yun, Ito yung ginawa yan buong okay na siya ngayon. Hindi kasi kasya dito yung kaya sinisingit sa Terminal 2. Ngayon nagawa na yan, kaya dito na sila lahat. Ayun, okay. Kayo ba galing sa MIA, Manila? Galing ka sa NAIA dati o bago kang hire sa Dito lang talaga ako. Kayo, safe pa kayo sa NAIA? Set up. Ah. Alright, welcome home, welcome back to NAIA Terminal 3. So tapos na yung natin, yung Terminal 2 na assignments ng mga aircraft ng Cebu Pacific. Kasi syempre bagong yun, di ba? Bagong management under kay San Miguel Corporation Company, Ramon Ang. So from NAIA to New NAIA. So kaya siya tinawag na New NAIA. Siyempre merong pagbabago, may changes, no? Parang merong reswapping or reshuffling, no, sa mga landing mga terminals. So yun ang nabalit. Cebu Pacific and Philippine Airlines tsaka AirAsia, lahat ng mga domestic flights na yun, hindi lang yun, basta lahat ng mga domestic flights ay ma-assigned landing, ba tawag dyan, basta magiging terminal to lahat ng mga destination. So biro ngayon hindi naman ulit na back to Terminal 3 ulit yung Cebu Pacific domestic. Kasi itong akala ko talaga dati wala na akong chance na makabalik ulit dito sa Terminal 3 gawa nung ito ay na siya, for international flights na siya lahat. So Cebu Pacific at kung ano pa man ang mga airline company, basta kay international, ito yung magiging adaanan. So buti naman, at hindi, kasi pag ganun yung sistema, ibig sabihin yun yung mangyayari na exclusive for international flights ang Cebu Pacific, edi wala na akong chance na makabalik ulit dito gawa nung hindi naman ako talaga bumabiyahe palabas ng bansa, no? So more on domestic lang talaga ako lagi. Yan. So dun naman sa kabila ay international, dito naman sa atin ay domestic arrivals. And of course, dahil nga sa ako'y parang matatawag na season traveler na,
sa Pilipinas, no, domestic. Kaya sanay na ako na bumiyahing walang bagahe, walang ano, mga extra baggages, walang mga basta ano na, backpackers lang talaga yung ano sa akin tawag. Baggage information. Dati parang walang ganyan. Tsaka ang ganda na oh. Meron na rin CCTV camera. Dati kasi walang ganyan. So ngayon meron na. So hindi lang Davao City ang merong ano ha, ang airport na merong CCTV camera installed na kung saan makikita mo yung ginagawa ng mga tawag nito, yung nagbubuhat ng mga bagahe. Gaya niyan, di ba? So sa Cebu, hindi ko siya napansin kung meron ba silang ganyan na basta una ako nakita sa Davao City lang. Like makita mo talaga dito kung paano nila i-handle yung bagahe ng mga pasahero. Kung ito ba handle with care or handle with ayun, kung saan na lang pagtatapon. In fairness ha, so ito yun, maganda pala ang gawa ni Ramon Ang ng SMC or San Miguel Corporation Management. So okay yung pagte-take over nila, pagka-privatize ng NAIA International Airport. Well, masasabi ko na siguro isa to sa magandang ginawa. I don't know, ano ba, maganda ba to? Sa mga ano nga dyan, paki-comment nga dyan. Siyempre ba, mas may talino kayo, malabang, no, sa akin. So pakisabi nga dyan, no, sa comment section kung okay ba yung desisyon ni PBBM na ibigay or isa pribado itong airport ng NAIA. Kasi tansya ko parang ano siya, parang mas maliwalas, parang mas organized. Alam niyo 'yun. So ano ba to? Ano ba? May interest ba pabor ba dito? Pabor ba sa mga taong bayan ang pag sasapribado ng mga airports? O lugi? Alam niyo 'yun? Kasi pansin ko parang mas mahal na ngayon eh. Hirap na makahanap ng tawag nito. Hirap na makahanap. Okay, una natin antayin. Basta parang Davao City din yan, no? Sa mga taga Davao na bumabiyahe din lagi. Ganyan yung yung sistema, mayroong screen, monitoring screen para sa ginagawa ng natin, mga handler ng mga bagahe natin. Eh yun, bali labas na tayo. So yun nga, yung tanong ko ulit dun, balikan natin. Paki-comment nga dyan kung sa tingin nyo, pabor ba sa ating mga Pilipino yun? Pabor ba yun sa mga biyahedor, mga pasahero? O pabor kay Ramon Ang, no? Siyempre, business yan. Kikita talaga yung mga yan pa-profit. Pero siyempre, ang inaasahan naman natin dyan is yung tinatawag lang win-win situation. Like, may kinabang sila, kumikita ang kabuhayan. Sana naman tayo din is nakikinabang din sa magandang serbisyo. Parang ganun lang, patas lang kumbaga ba, na walang lamangan. May iba kasing businesses na wala lang, no? Self-interest lang talaga lagi ang comes first, no? Tapos yun, bahala na yung mga pasahero, consumer, kung meron mang benefits, no? Or meron lang may pakinabang. Dito muna tayo, okay, dito na. So ito yun, no? Paglabas, wala na masyadong tao. Di ko alam kasi baka siguro madaling araw. Diba? Ito yun, napaka-spacious. Pero spacious siya kasi tinanggal yung mga benches ng center, di ba? Sa kasi nito sa gitna, merong may mga upo niyan dati. Tapos ito dito na area na side, mga mga stalls sa mga 7-Eleven, mga tindahan. So ngayon, as you can see, ito na yung nakita ho natin. Wala na tayong makikitang mga tindahan, no? Hindi na siya gagaya dati. Merong natira lang dito, Wendy's, tsaka sa kabila naman ay Burger King, yung Jollibee, McDonald's, wala na. Di ba? So di ko alam kung bakit gano'n, no? Bakit kailangan baguhin ni Ramon Ang. Ano kaya nakita nila ng kumpanya ng SMC Management? Ano kaya nakita nila rason bakit nila napagdesisyonan na baguhin yung setup, baguhin yung settings ng loob ng departure area, arrival. Yan, may mga natutulog. So ano yan, dahil siyempre kumunti na lang yung mga pasahero, kumunti na lang yung upuan, yung pasahero, ganoon pa rin naman, di ba? So anong ginawa, bakit yun para wala masyadong mag-advance ng pumunta rito? Akin lang yun bakit kaya, sa tingin nyo, bakit kaya tinanggal ni Ramon ng kumpanya ng management or ng new management yung
mga upuan, mga benches. Siyempre, hindi ko na itatanong dito sa mga staff, no, kasi busy sila. Didisturbuhin na natin, no, ganun. Ano sa tingin nyo? Wendy's lang natitira. Yung the rest wala na. Tinanggal. Kaya mas malawak, mas spacious. Galing. So this is airport. So punta tayo na second floor, third floor, tsaka doon sa kanilang parang ano tawag dyan, basta may mga tindahan, parang department store area or tawag dyan parang mall. Okay, no? So tapos na tayo mag ihi. So proceed tayo. May ano dito, may mga bago tayo proceed ng second floor, third floor hanggang doon sa pinaka ayun, restaurants and shopping area. Tingnan mo natin to dito. Ano meron, no? Galing. So wala to dito dati. So Tondo, an ancient heart of Manila where history whispers through worn streets. Ito yun, no? Simbahan. Quiapo. Ayan to. Sorry, Tondo pala. So Tondo. So may tinda, may ano dyan. Di ba ang Intramuros, parte ba siya ng Tondo? Sorry. Never mind. Okay, so ano meron dito, no? So parang promoting Manila, City of Manila. Artist, okay? Ano meron dito? Bakit may mga pa-exhibit? Parang bago lang to, kakalagay lang. Santa Ana, Manila. So parang ano, no, drawing, mapping ni Santa Ana. So Lambingan Bridge. Okay, MRT. Ito, MRT lang ito dito. Tama ba? Mga Carriedo, Santa Ana, okay. Santa Mesa, Manila. Yan. Pandakan, Quiapo. Walang lugar sa Manila, sa City of Manila na hindi sikat, no? Talagang famous. Ito Santa Cruz, Manila, napaka no, ang mamura ng mga gamot, yung mga ano diyan, mga gamot, yung mga biogesic, paracetamol. Nga pala, no, speaking of ano. Napunta nga diyan. Makapagkumpra, diba? San Nicolas, ito hindi ko to alam kung ano, San Nicolas, ano meron dyan. Ayan. Binondo, yun, may Binondo girl. Sampaloc, Manila. Intramuros, syempre, isa yan sa pinakasikat na tourist destination sa City of Manila. Ayan, Malate, Paco, port area. Ano meron sa port area? Ito yung hindi ko pa masyadong na-explore, yung port area. Problema kasi dyan, nakakatakot kasi dami mga dyan mga batang hamog na tsaka mga taong grasa, oo, na nangahablot. Basta pagkita ako mabiktima dyan sa may Jones Bridge, sa may Ongpin. San Miguel, San Andres, port area. Pero siyempre, punta natin ngayon ang sana makapunta tayo sa Manila bago tayo makarating ng Davao, gawa nung bago ulit yung patakaran ng Manila under the new management of Isko Moreno naman ulit, no? Okay, so proceed tayo sa taas. Yun nga lang, walang elevator. So grabe yung puspusan. Kailan ba nag-change ng management itong NAIA? Kailan ba ito nasa privado? Kailan ba ito tinake over ng ACMC company? So yun, bali September, if I'm not mistaken, September 2024. Ibig sabihin, magwa 1 year na. Wow, mas lalong gumanda yung yung kailang parking space. Dati yan, masukat, parang madamo. Iwan ko ba, parang gubat na basta madumi yan, pangit yan dati. Oo, ngayon para na siyang parking space ng SM, di ba? Ang galing. Dati parang A1. So in short shape pala talaga, walang kakayahan yung gobyerno natin na mag-manage ng mga ganitong mga facility. Sayang. Dapat government owned lahat, subsidized sana, para mas mura yung pamasahe, walang masyadong mga terminal fees na ang mamahal, di ba? Nga pala, Pilipinas na yan, isa na siya, less deficit, kasi hindi na siya ganun ka safe puntahan ng mga foreigner. Yeah. Humina yung natin, yung tourist arrivals, yung international tourist arrivals humina, tumumal. Kaya yung mga nakaasa sa
tourist money, eh yan, apektado. Buti na lang talaga yung Davao City, kahit walang turista, mayaman, kahit walang turista, buhay na buhay, alive and kicking. Kasi very progressive, no? Kape, kakao, saging, durian. Yun, sapat na yung mga yun para manatiling buhay, no? Malaki ang GDP ng Davao City dahil dun sa mga nabanggit ko. Agriculture pa lang, ha. Hindi pa kasama yung manpower, daming empleyado sa Davao City. Siyempre, more employee, more taxes and consumer yung mga yon. 'Di ba, no? Mas wala na yung mga benches dito, talagang inarrange na. Ayun, buti naman. Pero yun nga, no, so sa naman nun, ang kapalit naman yun, mas mahal na terminal fee. So dito tayo sa third floor kung saan matatagpuan ang mga shops and dines. Jollibee, no? So pagbabalik ulit natin dito, we'll come back once again and again to Naiya. Okay, so hinarangan dito, wala na, no? Hanggang dito na lang. Anyari, dati diretso dito, baka may something na dyan, duty free, Philippines get ready to shop. Okay. So magiging na yun doon, duty free. Okay, balik tayo dito, ikot tayo doon sa kabila, tingnan natin yung mga Max restaurants, yung mga Chinese, yung mga restaurants, dadami dun, mga Mary Grace coffee shop. Wala Starbucks dito, no, sa loob. Sayang. Kasi sa Starbucks lang kasi ako makakahanap ng decaf. Oo, pampasarap ng tulog yun. Iwan ko ba, no? Kayo din ba, ganun ba i-fixan nyo ng decaffeinated ng Starbucks? Okay, so it's Ninoy Aquino Terminal 3. Okay. So yung mga tao na nakahilata sa sahig, iba natulog yun. Ganun pa rin, walang changes. As is. Diba? Oh. Wala, under construction, under renovation, no? Oh, ongoing ang renovation sa natin, pinakapaboritong spot sa Terminal 3, itong third floor. Yun na nga, kasi shop and dine. Makikita mo lahat dito. Jollibee, McDonald's, no? Yan talaga naman paborito natin, mga fast food restaurant. Parang flooring, hindi ko alam kung ito ba yung flooring dati, pero parang bago na to. Parang mas kumintab, mas pinatingkad. Nasa tingin nyo, bago pa to? Ang galing. We are upgrading this area to serve you better. Thank you for your patience, New Naiya Infra Corporation. Oh, yun, no? Sinabi niya dito. Okay lang, I understand, no? I understand New Naiya Infra Corporation. Yun talaga yung pinaka goal, mission, vision, core values at kung ano pang tawag dyan. Basta aim, no? Ini-aim ng isang company. Sabi nga nila, the value, no? Pag pinabasa valued your company and money will come second, diba? Or will follow. The more people you'll help, the more money you'll make. Parang ganun. So, serbisyo publiko talaga at its best. Ito mga negosyante. So, ito na yun, no? Wala na tang may food hall pa rin naman pala. Yan nga lang, under construction or ongoing renovation. Ibig sabihin, massive ang renovation ng lugar. Kita mo, di ba? Ang galing. So yung McDonald's, wala muna. Grabe, no?
Ganyan kayaman si ano, si Ramon ang kumpanya. To the point na afford niya na mawala ng ano ng kita sa mga renters nila. Oo, kasi siyempre, 'di ba? Wala mo na, sarado mo na si McDonald's. Diyan no, McDonald's dapat 'yan eh. Tim Hortons, Canadian Coffee. Canadian Coffee. Runway Manila Footbridge. Okay. Papunta ano yan, Mega World. We are upgrading this area to serve you better. Oh, ito yung luma, dating ano. Ito yung dating tiles. Bitak-bitak pa. Pero itong dilaw, I think ano to bago. Anyway, yun lang no. So under construction, renovation lahat ng mga tindahan, mga stalls. So, galing. So yun na no. We're done and try pa natin mag-explore dito sa area na to. Yung hotel lounge doon, hindi ko na pupuntahan, hindi ko na i-update. Alamin kung open pa sila o hindi kasi konti lang din naman ang slots. Thousands ba naman ang tao dito na nagpupunta araw-araw na tumungo dito ng advance. Oo. Tapos yung slot nila nasa mga ano lang, hindi man umabot ng 100. Diba? So hindi rin lahat tulog yun or makaka-avail ng tawag nito, hindi rin lahat makaka-avail ng hotel na yun. Mura lang sana siya, 1,000 maybe for 7 hours. Diba? Yung reclining chair lang, okay na yun, no? At least may matutulugan, mapagpahingahan. Level D Car Park, OFW Lounge. So ito na no, so ito yung second floor kung saan makita ka ng, makita mo yung ticketing area, yung mga check-in counters. Okay, dito pala. So ito na yung baba natin, so baba tayo papuntang ground floor level. Diba? Napaka-aliwalas, no? Pati yun dito, McDonald's to dito eh, tsaka Jollibee. Wala na, oh. Magkatabihan dati. McDo and Jollibee. Wala na sila. Diba? So, temporary close. Hindi mo na sila pinag-operate dahil nga ni-renovate. Changes are coming. Yan, nakalagay, oh. Big changes are coming. We are building a better Naiya for you. Wow, galing. So excited tuloy tayo dito, no? Nice one. So yung pinakita ko pala sa inyo ngayon or nakikita natin ngayon dito ay hindi pa to yung changes, no? Hindi pa to yung ano, kumbaga ano, parang to simula pa lang. So excited tayo ulit na, I mean, na-excite tayo tuloy, di ba? Kung ano kayang may offer. Parang ano kaya itong pinaghahanda, inihanda ni Ramon ang para sa ating mga biyahero, yung mga Pilipino, lahat mga pasahero. Sige, exit tayo dito sa gate 6. Gate 6, bay number, anong number dito? Yan, B11. Gate 6, B11. So per taxi, airport transfer service near gate 7. No app needed. On-site drivers and vehicles, no waiting time, spacious and comfortable rides, up to 4 passengers, up to 6 luggages for large and smalls. Yan, no? So ito na yung ano natin, airport. Ganda. Lang galing, no? Napapahanga ko, no? Ano na siya, hindi siya crowded. Spacious na siya. Maliwalas, maalwan, no? Sa paningin, kayahay. No? Hindi na siya typical na yung old na Naiya na maraming ano, ingay, no? Ang galing. Yun naman pala. Ayos. So dati talaga, di ko malimutan, doon pa tayo dumadaan, no? Yung tulay na yan, pababa. Kaso binago na siya kasi ang sagot sa akin nung tinanong kong mga ano dyan,
pulis, tsaka gwardiya. Ano daw kasi, parang paradahan daw kasi yan, pilahan, turnuhan ng mga scammer ng mga taxi driver. Oo, na ano, ng ano tawag dito, ng bibiktima, no, ng mga pasahero. Yung modo silang ano, hindi ito turn on yung ano, metro, basta ano, kontrata. Yun, tas libo-libo. Kontrata papuntang Laguna, Rizal, Caloocan, Bulacan, malalayo kasi yung mga lugar na yun mula rito, kaya parang kumbaga hindi pa rin naman reasonable, no? Oo. Na yan, airport taxi yan, yung kulay yellow. So hindi pa rin naman reasonable na porket malayo manggagancho ka na, di ba? Manggagago ka na ng pasahero, manlalamang ka, hindi naman ganun. Pero malayo talaga yung mga lugar na yun. Outside Metro Manila na yung Rizal tsaka ano, Bulacan. Pero syempre extension pa rin ng ano yan, NCR. Yun, so tinanggal na dyan, sinaraduhan para wala nang dadaan dyan ng mga pasahero. Kasi nga dyan nakaturno yung mga taxi na nangungontrata. So doon na lang sa unahan ang ano, ang mga taxi. I mean, bawal pala, wala taxi dyan, bawal pick up ng taxi. Pwede na siguro tumara, pwede. Pero yung talagang sadyang ginagawang pick upan, hindi. O ginagawang turnuhan, paradahan. Okay na tayo dito, maraming thank you. Napikita ko na sa inyo. So ang masasabi ko, change is coming pa lang, still. Although hindi pa nga tapos ang ano, pagbabago, hindi pa nga tapos yung renovation na ginawa ng SMC Company Corporation ni NAEA Infra Corporation. Kita na natin ano, yung kaibahan noon sa ngayon, yung difference. O, di ba, mas less crowded ngayon. So that would be all. Thank you for watching and I have to say bye bye and ingat. So dito pala tayo dubaan dito. Mas maganda na yung ano, yung highway. Basta ang ganda ng lugar na to dito. Dati walang ganito no. Nice one.